Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi, at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Magkomentuhan na po magkomentuhan na po tayo at komentuhan po natin. Ito pong si Senator Bato de la Rosa at siyempre po si Representative Kiko Barsaga na parehas pong ginigipit po ngayon, mga kababayan. Ibang klase po, mga kababayan, ibang klase. Una-una po, dito po kay Senator Bato, ay para po wala tayong soberenya at parang wala po tayong justice at hustisya sa ating bansa. Parang hindi umiira na ating judicial, mga kababayan. At lagi pong ang gobyerno ngayon ay nakasandal sa mga banyaga dahil sa politika. At ganoon din po dito kay Representative Kiko Barsaga, grabe rin po. Pagka kinukundina mo ang nakikita mong korupsyon at maanumalya at kapalpakan ng gobyerno, mga kabayan, ay napakadali kang balikan at ikaw pa ang malalagay sa bingit ng alanganin. Hindi po ba dahil kinakasuhan din po si Representative Kiko Barsaga ng inciting of sedition at inciting to rebellion. Ibang klase po mga tambay, talagang gustong ibang klaseng manggipit. Umano ang gobyerno ngayon ng sinasabing gobyernong bangag daw po mga kababayan. Totoo kaya yung bangag, mga kababayan? Ito po, pakinggan po muna natin kay Senator Senator Bato de la Rosa at isunod po natin si Representative Kiko Barsaga. Pakinggan po natin ang balita. Nanindigan ang kampo ni Senator Bato de la Rosa na hindi siya pwedeng isuko sa International Criminal Court tulad ng plano ng Department of Justice. Sa gitna yan ng balibalitang may inilabas ng arrest warrant laban sa senador. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Dalawa raw ang opsyon ng gobyerno sakaling maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court o ICC laban kay Senator Bato de la Rosa, extradition o surrender. Ayon sa DOJ, base yan sa Section 17 ng Crimes Against Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Ito ngayon ang kinikwestiyon ng kampo ni de la Rosa. Ayon sa abogado niyang si Attorney Israelito Torion, hindi pwedeng igiit ng DOJ ang batas na yan. Hindi raw kasi ito may tuturing na self-executing dahil wala itong implementing rules and regulations na dapat sana'y magdedetalye sa proseso ng pagsuko. Kumbaga, parang gray area ito. Kung isuko man daw ng gobyerno sa ICC ang senador, maituturing daw itong unconstitutional. Dahil gititoryon, ang pagsuko ng isang Pilipinong akusado sa International Court ay hindi dapat dahil desisyon lang ng ehekutibo. Dapat daw ay nakabase ito sa batas at soberanya ng bansa. Ganito rin ang argumento ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at De La Rosa na maghain sila ng petisyon sa Korte Suprema. Ilang oras lang matapos arestuhin si Duterte noong Marso. Nauna nang pinayuhan ni Vice President Sara Duterte si De La Rosa na kumuha ng abogado na magaling sa international law. Rumesbak naman si Senator Amy Marcos para kay Senator Bato. Pinunan ni Senator Amy si Ombudsman Boying Remulla dahil panay raw ang pananakot nito. Si Remulla ang unang naglabas sa media ng impormasyong ipinaaresto na ng ICC si Senator Bato pero pinanindigan ng Ombudsman ang impormasyong yan. Isang malaking kabulastugan ang pinagsasabi nila na may balita, na merong warrant, na narinig nila, na may kopya, na hindi maipakita, pero sinentensyahan na kung anong gagawin. Ano bang kalokohan yan? Kung may warrant, ilabas. Kung walang warrant, tumahimik na kayo. Tantanan na ninyo kami. Ano ba naman pananakot ng ginagawa yan? Kaninong gobyerno po ba ang nananakot ngayon? At kaninong gobyerno po ba ang napakatindi pong ginagawang pamumulitika? Senadora Amy Marcos. Kanino pong gobyerno? Gobyerno po ba ni Boying o gobyerno na inyong kapatid? Nagtatanong lang po. At ito naman po ang ginagawa po nila kay Kiko Barsaga, mga tambay. Pakinggan po natin ito. Sandali lang po. Sineset up ko lang po, mga kabayan. Pirma ng PNP Criminal Investigation and Detection Group at ng Department of Justice na sinampahan ng reklamong kriminal
si Cavite Congressman Francisco Kiko Barsaga. Kaugnay ito ng sumiklab na karahasan sa Maynila sa protesta kontra korupsyon noong September 21. Hindi na nagbigay ng karagdagang detalye ang CIDG para hindi umano maudlot o maimpluwensyahan ang preliminary investigation sa kanilang reklamo. Pero batay sa sabina ng Quezon City Prosecutor's Office, kinasuhan si Barsaga ng inciting to sedition at inciting to rebellion kaugnay ng Cybercrime Prevention Act. Pinadadalo rin ang mababatas sa preliminary investigation ng piskal ng Quezon City sa November 18 at 25 at pinasusumite ng kontra sa laysay kaugnay ng mga naturang reklamo. Grabe na mga tambay. Yan po. Yan po ang issue po ngayon. Kalat na kalat po. Pinakasuhan din po ng Ombudsman, mga tambay, at ng CIDG at PCG, mga tambay, ang Philippine Coast Guard, kasama rin po sa nagkakaso ng inciting sedition at inciting to rebellion, mga tambay. Ibang klase po ang mga pagka po ikaw ay kumukundi na sa gobyerno, mga bayan, at ikaw ay nagiging tinik na sa kanila dahil nagsasabi ka ng katotohanan, ay talaga pong pupuruhan ka po nila, mga tambay. Ganyan po ang nangyayari po sa ating bansa. Lahat po na nagsasalita ng katotohanan, lalong-lalo po lumalaban sa korupsyon, mga kabayan, ay pinupuruhan po nila at pilit po itong pinatatahimik at nilalagyan po ng napakabibigat na paratang at sinasabing kaso, mga katambay. Katulad po niyan, dalawa po yan, isang senador. Alam naman po natin, pagdating po sa batas po ngayon, mas makapangyarihan po ang batas po ng DOJ kaysa po sa Korte Suprema. Hindi kaya? Dahil sanay na sanay po gumamit po ng bend the law, umano, break the law. Hindi po ba? At justice delete, umano, yata, at justice delay, at justice deny. Hindi kaya? Dahil ganyan po nangyayari. Lagi pong justice delay pagka sa kanila po ang anomalya. Nakita po natin ang corruption po na mahigit 3 taon, justice deny, justice delete, at ano pa, justice, yung late. Diba, napakarami. Ile-late po nila yan Di ba? Justice delay. Di ba? I-delay yan Nakita niyo po ba yung investigasyon na ngayon sa flood control? Napakarami na pong delayment. Hindi po ba? At syempre po, i-deny nila, mga kababayan. At nandyan po ang bendalo. Hindi kaya? Kaya dito po kay Senator Bato, wag kang pumayag. Ako man, hindi ako papayag na hindi ako makakuha ng katarungan at tamang hustisya sa korte ng bansa, sa Korte Suprema. Hindi po ba? Bakit ka papayag na alam mo na sobra ang politika at grabing pamumulitika ngayon sa ating bansa na hindi umiiral ang proseso ng hustisya sa ating bansa? Pagka po sila ang namulitika umano, ay gagamitin po nila ang sinasabing bendalo. Hindi kaya? Ganyan po kasi nangyari. Nakita ng taong bayan yan at nakita po natin yan. Ang ginawa nila kay dating Pangulong Duterte na hindi man lang nakakuha ng tamang proseso at procedure ng batas sa ating bansa. Tapos gagawin na naman nila kay Senator Bato na ganyan. Dadakping ka na naman ng ura-urada. Tas bigla ka na lang ipatatapon. Ganyan po ba ang batas sa ating Pilipinas? Hindi po natin nakita yan. Dahil karamihan po ng batas na nakikita natin sa ating bansa, lalo-lalo sa mga politiko, mga kabayan, ay nakita po natin, very special sila pagdating po sa paglilitis sa kanila. Nakita nyo po, mga nasasangkot sa pulburon, katulad ni De Lima, napaka-special. Hindi po ba? May proseso ng batas. Pati po yung mga NPA, may proseso ng batas na hinihingi sila. Hindi po ba? Pag nasasangkot sila, hindi po ba? Sa mga pagtsugi, humihingi sila ng hustisya. Di ba? Fair justice. Di ba? Pero pagdating po sa mga kalaban nila na tinuturing nila kalaban sa politika, hindi na po kailangan magkaroon po ng fair justice. Di po ba? Hindi na kailangan. Ganyan po yata ang gusto nila. Antimano'y patatapong ka na. Napaka makapangyarihan po pala ngayon ng DOJ at Ombudsman kisa sa Korte Suprema. Ibang klase po ngayon sa ating batas.
Kaya matatapos lang po ang mga kawalanghiyaan nitong mga tao na ito at mga kademonyohan umano ng mga taong ito umano. Matatapos lang po yan. Pagka si BP Sara na po ang presidente, mga kabayan, matatapos lang po ang mga kademonyohan ng mga taong yan umano pag si BP Sara na po ang presidente ng bansa. Dahil hindi po ganyan gumamit at magpatupad ng batas ang mga Duterte. Di po ba? Lagi po may due process pagka ang batas po sa dating Pangulong Duterte, binibigyan ka ng due process. Hindi po ba? Hindi ka pinatatapon sa ibang bansa para doon ka litisin. Kaya nga nakalaya si Dilime dahil hindi po pinatapon yan. Hindi po ba? Nilitis po sa ating bansa yan. Kahit po nung panahon nila ay napakarami pong natsugi nung panahon nila Dilima. Mahigit 85,000 ang natsugi nung panahon nila. Hindi po ba record yan? Yan po'y sinabi po ni Senator Jinggoy Estrada nung mga nakarang hearing pa sa Senado na grabe ang namatay na tsugi. Pero hindi po pinatapon sila sa ICC. Grabe po yung mga tao na yan. Kaya itong mga Remulla na ito, mga bayan, may paglalagyan po ito pagdating ng panahon. May tamang panahon po para sa kanila. Hindi po ba, mga kabayan? Kaya ibang klase po ito. Kaya kung ako kay Senador Bato de la Rosa, wag ka basta-basta napapayag, na ikaw ay arestuhin ng ang proseso ng batas ay nasa DOJ lang at nasa ombudsman. Kailangan ipatupad ang rule of law. Kailangan yan makarating yan sa Korte Suprema. Hindi kailangan dyan mo lang dalhin niya sa DOJ na alam mo politika at alam mo may pinoproteksyonan sila umano dahil yan po'y hawak po ng Pangulo ng Pilipinas ang DOJ. Hindi po ba? Kaya masyado pong political yan. Hindi ba, mga kababayan? At ganun din po ang ginagawa nila kay Kiko Barsaga. Mga kababayan, pagdating po kay Kiko Barsaga ay grabe din po ang panggigipit nila kay Kiko Barsaga. Itong bata na ito ng 4th District po ng Cavite, si Kiko Barsaga, ay nakita po natin na lumalaban po sa sistema ng korupsyon sa ating bansa. Lalo-lalo po sa House of Representatives si Kiko Barsaga. Talagang binubunyag niya, binubulgar niya ang korupsyon number 1 sa Kongreso, sa House of Representatives. Grabe raw po ang korupsyon diyan. Kaya nga pinangalanan niya yan na yung crocodile farm ang House of Representatives dahil daw napakarami daw po magnanakaw na buhaya diyan, yung kay Kiko Barsaga. At syempre, yung mga protesta na ginagawa niya at pagbabatikos niya at doon po sa mga rally, doon po siya kinasuhan. At syempre, yung mga batikos niya sa mga men in uniform, katulad po ng Philippine Coast Guard natin, ay mga nagsampa na rin po ng kaso yan, umano. Grabe po. At yan po, isa pangunguna rin po ng DOJ. Ibang klase. Kaya po ang DOJ po natin ngayon, mga kabayan, ay kontrolado po yata ng politika at politiko. Hindi kaya? Kaya, mga kabayan, panahon na po na talagang manawagan po tayo at talagang yung boses po natin ay kailangan po natin ipahayag at talagang paninindigan po na hindi po tama ang pinaggagawa po ngayon ng mga nanunungkulan sa atin. Samantalang yung dapat na tumbukin at napaka-importante, pera ng taong bayan, pero ayaw po nilang madaliin. Hindi kailangan madaliin pagka ang korupsyon ay sila involved. Ayaw nilang tutukan. Ilang buwan na po. Ilang buwan na po ang korupsyon sa ating bansa, pero walang malinaw na sagot itong ombudsman sa mga korupsyon sa ating bansa. Lalo-lalo po ang investigasyon ng DOJ. Mga kabayan, wala. At lalong-lalo po ang ICI. Hindi po ba? Nakita nyo naman po, yung mga pinapangalanan nila, nawawala ng bansa. Nakakatakas na. Ibang klase itong mga tao na ito. Pero pagdating sa mga kalaban sa politika, hanggat maaari, hindi kailangan makatakas, kailangan mawala agad sa bansa. Ibang klase itong mga tao na ito. Kaya hindi aasenso ang ating bansa. Palubog ng palubog ang ating bansa pagka ganito ang sistema ng politika sa ating bansa. Wala pong ginawa ang pamahalaan natin ngayon. Di ba? Alam nyo, nakikita nyo Nakita nyo ba nagtrabaho ang pamahalaan para sa taong bayan at para sa ating bansa, para sa ating ekonomiya?
para mabigyan tayo ng magandang buhay at maayos na gastusin natin ay nagkakasya ang kakarampot natin kinikita? Di po ba? Nakita niyo po ba nagagampanan ng pamahalaan ngayon yan? Nakakarampot ang kinikita natin sa mga oligarkiya na mga may pag-aari ng mga negosyo sa ating bansa. Hindi halos magkasya ang kinikita natin kakarampot. Pero ang gobyerno, ang tinututukan ay pamumulitika at personal na interes nila. Hindi po ba? Mag-aapat na taon na, araw-araw po sa ginawa ng Diyos ay puro po politika ang ginagawa po nila. Halos lahat po ng departamento yata, lalong-lalo po ang Ombudsman at ang DOJ. Hindi po ba? At ang Kongreso at Senado, puro pamumulitika. Wala na silang pakialam sa ating mga Pilipino na tayo naghihirap at naghihikahos. Hindi po ba? Mas gusto pa yata nilang mamatay ang mga Pilipino para lang po sa pangsarili nilang interes dahil yun ang inuuna nila. Itong mga hindot na ito, itong mga nagpakademonyo na ito. Hindi po ba? Ayaw po nilang ilagay sa tamang proseso ang lahat. At syempre po, dahil nga gamit na gamit ang pera ng taong bayan sa pamumulitika, hindi naman po makatambay, hindi naman po uusad yan eh. Kung hindi po nila gagamitan ng pera, uusad ba yan? Napakalalaki po ng gastos dyan eh. Di po ba? Imbestigahan mo na imbestigahan yan. Kasuhan mo na kasuhan yan. Gastos yan eh. Gastos ng taong bayan yan. Pero nakita nyo po ba, iniimbestigahan yung mga kawalanghiyaan po ngayon? Katulad po sa Cebu. Kulang 200 Pilipino ang natsugi ron. Tinutukan po ba yon ng Ombudsman at ng DOJ? Ang mga may kasalanan doon para panagutin sa buhay ng mga Pilipino sa kawalanghiyaan ng kanilang mga proyekto? Di po ba? Pinagtatagal lang nila. Ganyan po kawawalanghiyaan ang mga tao ngayon at lalo-lalo po nasa gobyerno umano na kontrolado po nila. Hindi po ba? Kaya dito po mga tambay, ito pong ginagawa nilang ito, susunod-sunurin na nila ito. Mga kabayan, dahil nga po naumpisahan na nila kay dating Pangulong Duterte, ay susunod-sunurin na po nila yan. Ayan, tinitira na nila si Bato, tinitira na nila si Kiko, hindi malayo, isusunod na nila dyan si Senator Go, at sa susunod na taon ay si BP Sara naman ang kanila pong babakbakan para po hindi na sila mawala sa kapangyarihan. Hindi po ba? Dahil kailangan nila ang kapangyarihan na hindi mawala. Dahil pag nawala ang kapangyarihan sila sa kanila, mababaliktad na po ang ikot ng mundo nila. Yung ginagawa nilang panggigipit ngayon at naparaming bendalo, mga bayan, mababaliktad po lahat yan. Umano, pag nawala po sila sa kapangyarihan lahat. Hindi po ba? Kaya hindi po nila papayagan yan. Uubusin nila pera ng taong bayan para hindi po mawala ang kapangyarihan sa kanila. Hindi kaya? Kaya nga ubos na ubos ang pera natin eh, na walang pinatutunguhan eh. Dahil sa pamumulitika. Dahil nga malaki po ang takot ng mga tao na yan. Yan po mga tao na yan, mga hindi na po nakakatulog halos yan. Dahil once na nawala kapangyarihan sa kanila, patay silang lahat. Hindi po ba? Sila po ang mababagasya lahat sa dami po ng ginawa nila kasalanan sa taong bayan. Hindi po ba? Grabing pamumulitik at korupsyon ang pinagagawa nila umano. Kaya mga kabayan, sana po magkaisa po ang Pilipino, magkaisa po tayo na tayo po ay tumindig. Lalo-lalo po rito sa panawagan ng Iglesia ni Cristo. Ito pong 16, 17, 18 mga tambay. Kailangan po natin pakita ang boses kahit po ayaw po tayong pakinggan ng mga men in uniform. Dahil ang mga men in uniform din po ngayon mga tambay ay merong pasak na bulak ang kanilang mga tenga. Hindi natin malaman, pati ilong, baka may pasak na rin ng bulak para wala pong naririnig. At meron daw pambulag, kaya walang nakikita sa hinaing at kahirapan ng mga Pilipino na mahigit 3 taon. At grabing pagkakabaon at pagkakabagsak na ekonomiya. Lahat po halos ngayon ay bagsak, lalo-lalo ay ekonomiya at pati ang ating kasalapian. Ang ating piso ay sadsad, bagsak mga kabayan. Pero wala po nakikita riyan ang mga demonyong politiko dahil wala naman po silang pakialam sa mga Pilipino. Hindi po ba? Lalo-lalo po ang ating sinatawag na
tagapagbantay, tagapagligtas na mga men in uniform. Hindi na po katulad nung araw, mga kabayan. Nung mga panahon po nila Colonel Gringo Honasan, talagang makikita mo yung pagiging makabayan pa. At talagang nakikita mo yung may paninindigan pa ang mga men in uniform. Nung panahon po nila Gringo Honasan, nila Senator Gringo Honasan. Hindi po ba? Pero ngayon, iba na po galawan ngayon. Mga kabayan, pera-pera na lang po yata ngayon eh. Pera-pera. Mga kabayan, ibang klase po ang mga ating bansa. Kaya po ang ating bansa, mga tambay, kung magpapatuloy po ang mga demonyong yan umano, talaga pong sa basurahan at syempre po sa kumunoy. At sila naman po, hindi naman po mapupunta sa basurahan ng mga walang yan. Hindi. Never mapunta sa basurahan ng mga walang yan. Dahil una-una, nasa kanila lahat eh. Ang mapupunta lang naman sa basurahan, tayong may hirap. Dahil tayo binabaon sa utang eh. Yung inuutang nila at binubuwis natin, malaking porsyento po na pupunta sa kanila. At dinadala naman sa ibang bansa. Hindi po ba? Nagtatanong lang si Kamanong. Hindi naman masama magtanong. Yan po mga tambay, ang putok na putok po sa ating bansa, sa ating media at social media, ang talagang pagka po doon sa pinupolitika nila, buhay na buhay po ang social media. At buhay na buhay po ang mainstream media pagka po sa pinababagsak nila umano. Pero pagdating po sa issue ng korupsyon nila, mga kabayan, nananahimik at hirap na hirap po i-expose ng mainstream media, lalong-lalo po ang ugat ng korupsyon sa ating bansa. Hindi po ba? Ganyan po katindi ang ating bansa ngayon. Kaya kailangan na talaga eh. Kung si Kamanong lang po masusunod, talagang kailangan nga, ora mismo ay mapalitan na po ang liderato ng bansa. Kung si Kamanong ang masusunod. Kung si Kamanong. Hindi po ba? Kung si Kamanong lang masusunod, para po muling umayos ang ating bansa, kailangan po palitan ng ulo. Ng ibang ulo. Hindi po ba? Maraming salamat po mga tambay sa gusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin sa YouTube at TikTok. Siyempre po. At yung ating pong thank you po sa mga nagbibigay po ng tulong sa mga subscribers at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo. At yung dasal po natin sa ating bansa na sana po matapos na po ang mga kademonyohan at kawalanghian po ng mga lingkod bayan daw po kuno na sinasabi nila. Sana po'y matapos na sila sa kanilang kawalanghian sa ating bansa. At syempre po ang ating dasal po sa pamilya Duterte at sa ating Vice President, sa dating Pangulong Duterte na sila po'y maingatan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. At ganoon din po ang panalangin natin sa ating buong sambayanan at sa ating mga sarili na tayo po'y maingatan, mga kababayan. At syempre po, Senator Bato, wag po kayong sumuko at wag kayong pumayag na mangyari po sa inyo ang ginawa po nila kay dating Pangulong Duterte na talagang grabe po, walang due process po ang nakita po ng mga Pilipino at kidnapping ang ginawa po nila sa dating Pangulo. Wag na wag po kayong pumayag na ganyan din po ang gawin sa inyo, Senator Bato de la Rosa. At syempre po, Representative o Congressman Kiko Barsaga, ang suporta ng Pilipino ay nasa iyo at kayang-kaya at malulusutan mo ang mga ginagawa po nilang panggigipit sa iyo, Congressman Kiko Barsaga. At sana'y lagi kayong maingatan ni Senator Bato. Paalam po mga tambay, ingat-ingat po. Bye-bye.